Hey, what's up guys? Ito guys, magbabayad na tayo ng unit dito sa showroom natin. May isa na naman tayong customer dito sa Angeles City, kukunin niya bukas. Ngayon, ito yung unit niya, sir. Ngayon, bago natin siya i-buy, dito sa account niya, kailangan muna, buksan muna natin sila ng ilang segundo bago natin siya i-buy. Ayan, open natin yung power supply, saka yung power supply ng coin box, saka ng router siya wifi. Tapos, pag binayin kasi natin, kailangan hanapin natin yung router ID. Tapos yung router ID na yun, binibabay natin sa account isa. Ngayon, saksak muna natin yun, sumitin na yung coin box. Tapos, saksak na rin natin si router ng share wifi. Yan. Yan. Iilaw na siya. Hintayin natin siya mag-ilaw. Tapos bago natin saksak yung LAN cable, para yung system niya is pa-refresh muna. Yan. Hintayin natin siya nag-blink. Tapos si Coinbox. Tapos, hanapin natin dito sa Wi-Fi signal natin kung may madidetect tayo na share Wi-Fi unbound. Diba ito? Hanapin natin yung share Wi-Fi unbound kung madidetect na. Pag na-detect na, doon pa lang natin sasaksak yung LAN cable. Diba? Ayan. Ay kulay blue siya. Hanapin natin yung share Wi-Fi unbound. Refresh. Yun, nabitaw na yung share Wi-Fi unbound. Ngayon, diba lang natin nilalagay yung LAN cable. LAN cable galing sa internet provider natin. Yan guys, nag-upisa tayo ng 8 o'clock. Check natin kung paano kabilis o pag-set ng share Wi-Fi. Ayun, click natin yung share Wi-Fi unbound signal. I-press ulit muna. Open natin, share Wi-Fi unbound. Kailan makuha natin yung router ID. Ngayon guys, medyo may siya kunin dito sa ano natin, dito, sa computer. Kaya ako sa ano, computer. Ngayon, gagawin natin, hanapin lang natin yung router ID. Ngayon, click natin yung share Wi-Fi signal, tapos search natin si share Wi-Fi unbound. Click. Ayan, click. Obtaining siya. Okay, lumitaw na. Pag ganito yung lumilitaw, ibig sabihin wala siyang internet na nadidetect. Refresh lang natin, antay lang natin. Try natin connect siya. Connected. Tapos punta tayo ng room. Type natin yung a.sharewifi.cc. Medyo magaling siya pumunta, hindi makita. a.sharewifi.cc. Puti, tingin na lang natin sa phone. Google. Tapos search a.sharewifi.cc. Yan. Kailan pa nag-search? Wala siyang wala siyang mga space. Tapos type. Yan. Hintayin natin yung router ID dito. Copy natin. Type na natin dito tayo sa router management. Plus sign. Tapos i-type mo yung dito. 50. Tapos shoot. Yung medyo pangit pag hindi mo kabisado siya po. 50, 33. Tapos ship ulit. 33. FO. F2. F0. Tapos ship. 48. 48. 4F. Ship 4F. 4F. 44. 4F. 58. 58 yun. Try natin. Kung nakuha siya na matino. Copy. Tapos ipipis natin dito sa router ID. Isa. Right click. Paste. Tapos confirm. Confirm. Check natin. Boom. Ayan. Online na yung router ng account ni sir. Ngayon pwede natin balik yung cellphone na to. Pangit. Ngayon guys. Na-detect na natin yung router ID. Pinix na natin. Ngayon lumitaw na po yung sa account ni sir yung router niya. Ngayon online na po siya. Ngayon back tayo sa coin slot. Hanapin na natin sa coin slot yung ibabay natin yung 5 bucks. Ngayon ito, minsan kasi hindi lumilitaw yung kulay green na yan, kaya i-click natin itong plus sign. Sa plus sign na yan, ibabay natin yung MAC ID or yung coin box ID. Diba, wala yung kulay green, i-back lang natin, tapos open natin yung online device. Ngayon dito sa online device, hanapin mo yung coin box. Nakikita mo yung coin box dyan. Infinite note. Refresh. B495. Click natin B495. Press that. B495. Click natin yung bell. Yun, tumunod. Ibig sabihin ito yung coin box. Ay, dapat natin i-buy. Ayan, nabibling na siya.
I-click natin yung bind. Bind, confirm. Tapos refresh natin. Yun, online na yung Coinbox ni sir. Makikita na natin dito sa account niya, online na. Tapos update na natin. Para mamaya pa nag-calibrate tayo, mabilis na lang. Tapos refresh lang natin para wala yung updating. Yun, ganun lang kadali oh. Mag-buy ng unit sa bagong mga account. 8 o'clock natin inumpisahan. Ngayon yung oras is 8:08 na ng gabi. Yun, di man tayo mabot na 10 minuto, pero dapat mga 5 minuto lang. Kaso, papakinsay pa natin, lang natin. Tapos, medyo may sa i-bind sa computer pala. Kaya yung ginagawa ko palagi, kukuha ko ng isang cellphone, doon kuha natin yung signal ng wifi na siya, wifi, para ma-detect natin yung router ID, saka yung ano ng coin slot. Yun, ngayon, okay na siya. Click mo yung online device. Ayun, CCC. Ngayon dito pala sana magkakalibrate na tayo para ma-check natin kung okay na yung ano niya. Coins natin kung okay, kung tumatanggap ng coins saka nire-reject. Yan. Ito yung account ni Sarah. Click natin yung tatlong tuldok. Click natin yung version 2. Tapos kuha tayo ng coins. Ngayon, doon sa mga nagano kung paano mag-calibrate ng coin slot, una test natin itong kulay green, test now, ito yung hardware niya. I-check natin kung yung coin slot kung okay siya. Kung tinatanggap ng coins. Pag click natin yung test now na yun, yung coins is mamulog. Ibig sabihin, yung coin slot na to is okay. Ngayon, reboot natin para bumalik na sa refresh. Yun. Tapos ngayon, kakalibrate na tayo, naka-ready lahat ng coins. Punta tayo dito sa number 2, start calibrate. Click lang natin yan. Tapos, huwag na tayo mag-test coin, huwag na tayo dito sa start. Dito na agad tayo sa start test. Click mo lang yan, lilitaw yung start coin, mag-uulog tayo. Halimbawa, piso. Pag na-reject, ulit-ulitin mo lang. Hanggang 5. Pag nahulog, makikita mo na din siya, ibig sabihin, okay na nalaglag. Tapos ulitin mo, yun, okay na po, nakalibrate na yung piso. Ngayon, 10 peso. Nalaglag, okay na siya, yung 5. Hindi siya nahulog, na-reject, baliktad mo yung 5, ito yung bagong 5. Nahulog na yung 5 na coins, ibig sabihin, okay na siya, nakalibrate na. 5 ulit. Nahulog na siya. Tapos yung 20 naman, sa 20, 1 service 2. Tapos yung 5 polygon, okay 5. Oh, mag-5 parang pilak. Ulit-ulit mo lang siya. Ayun, nakakalibrate siya mo kusa. Tapos yung piso ulit, calibrate siya. Dire-diretso lang. Ayan. Pag hindi siya pumasok, ulit-ulit mo lang ito. Recheck yung 10 bago, ulog ulit. Hanggang. Ito, bye-bye mo na i-click. Ngayon, para matest natin, kung tumatanggap na siya talaga ng coins, balik tayo dito. Dito na tayo sa signal. Tignan natin yung signal ng Wi-Fi. Search natin yung share Wi-Fi untold. Connect tayo, dilitaw na. Para test natin kung gumagana na ito. So yung pinag-calibrate natin kung okay. Open browser. Connected siya. Ang punta tayo ng browser, type natin yung a.sharewifi.cc. Yun. Okay, click natin yung insert coin. Ulog. Piso, 5 minutes. Ibig sabihin, okay na siya. Yun, ganun lang kadali. Hindi man tayo mabot ng 30 minutes, 8:15 lang. Tapos na tayo mag-calibrate, natapos na tayo lahat ng pag-setup. Tapos try natin ulit. Insert coin, 20 pesos. 22 hours, 4 hours. Connect. Connect ng 4 hours. Guys, dito guys, dun sa plan management, hindi ko muna ginalaw. Yung default muna to. Yung piso niya is 5 minutes. Yung 5 peso is 30 minutes. Tapos yung 10 peso, 1 hour. Tapos yung 20 pesos niya, 2 hours. Wala mo lang ginalaw dito Kasi hindi natin alam kung sa PPS plan niya kung mataas yung piso niya kung mababa. Tapos, ganyan lang muna. Tapos balik muna tayo ng router management. Pag sinat na natin yun, nagkaroon ng error yung billing module niya. Ito guys, may mga tutorial na natin makuha. Diba, nagkulay red, click mo lang yung billing. Tapos, system repair, click mo lang yung billing module repair. Tapos, ang sinabi dito, 2 to 3 minutes. Hintay lang natin yun, maayos na yung billing. Ito, yung billing niya, nagkaroon ng problema. Hindi siya mag-resume. So, back natin. Hintay natin na mawala yung kulay red.
Tapos check natin yung wifi kung saan siya nakakonect. Share wifi pa rin siya. Tapos, YouTube. Check natin yung YouTube kung may ito. Yun, ibig sabihin wala pa. May issue pa siya, hindi pa nag-drive lock. Click mo lang siya ulit. Tapos, wait lang natin siya ulit. Try natin siya mag-kulay lock. Isa kasi umabot siya ng 2 to 3 minutes talaga. Bago siya bumalik. Yun guys, bumalik na dito yung oras. Dito, refresh lang natin. Boom, yan, okay na. Yan guys, dito sa video natin may mga tutorial na rin akong binigay. Nagkaroon tayo ng mga troubleshoot sa pagbabay ng unit. Yan, ibig sabihin, pag hindi na nakakulay red yung billing natin, yung portal ni customer is umandar na. Yan, umandar na yung oras niya. Tapos, back tayo sa coin slot, check natin. Ganda oh. Tapos, back tayo sa router natin. Yun, pag dito kasi sa computer, nag-intay ng 10 seconds bago siya open ulit para ma-refresh. Back tayo sa router management, billing niya ulit, nagkaroon na naman ng problema. Sigurado ito, hindi na naman gagana. Yan, okay na. Tapos yung ano niya, 85%. Yung internet natin, hindi siya mabilis. Tapos wala pa siyang ano, hindi pa yung, dito sa ano niya, wala pa siyang bandwidth na nakalagay, naka-zero. Pag naka-zero guys, kung ano yung speed mo dito, yun yung pumapasok sa kanya. Halimbawa, yung internet natin is 200 Mbps. Type natin yung speed test. Check natin kung ano yung pala niya. Yan, kasi wala siyang ano, wala nakaset na bandwidth doon sa plan management kaya pumapalo siya ng ganyan kalakas. Pero kung nalagyan natin siya ng limit na 10 Mbps, yung papalo dito is 10 Mbps lang. Hindi na siya lalagpas. Yan o. Pag wala siyang nakalagay na bandwidth, papalo siya talaga ng malakas. Pero kung meron siyang limit, yun yung kinaganda. Tapos check natin ulit. Meron pa siya 5 hours and 15 minutes. Tapos guys, ayan. 8:21 na, naka 20 minutes na tayo sa pagbabay ng unit. Yun guys, sa mga may gusto pang tanong o tutorial sa mga video natin, PM nila ako. Salamat!